Para din sa isang financial analyst, isang magandang balita para sa bansa ang pagkakaroon ng mataas na credit rating ng Pilipinas. Patunay anya kasi ito na mas maraming mga investor ang kumpiyansa sa lumalagong ekonomiya ng bansa. Si Harley Valbuena sa sentro ng balita. Mas mataas na kumpiyansa sa ekonomiya at mas maraming investments. Ito ang inaasahang ibubunga ng pinagtibay na A- credit rating sa Pilipinas ng Japan Credit Rating Agency Limited o JCR. Sa programang Mike Abe Live, inihayag ng economic at financial analyst na si Professor Astro del Castillo na ang A- credit rating ay nangangahulugang maganda ang posisyon ng bansa sa ekonomiya. Dahil dito, mas madali ring makaka-access ang Pilipinas sa loans at funds ng ibang bansa na may mababang interes dahil sa magandang financial status at kakayanan ng ating ekonomiya. Definitely it gives confidence muli sa ating ekonomiya, no? Hindi lang sa local but also foreign. Napaka-importante na magandang rating natin sa mga independent institutions. Ayon pa kay Castillo, malaki ang naitulong ng Create More Law at Capital Markets Efficiency Promotion Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng financial market ng bansa. Isa pa sa mga senyales ng magandang lagay ng ekonomiya, ang bumabang inflation rate para sa buwan ng Mayo na naitala lamang sa 1.3%. Ayon kay Castillo, mainam na mas tutukan ang pagpapababa sa presyo ng pagkain. Umaasa tayo na magtuloy-tuloy ito ang pagbagal ng mga presyo ng mga bilihin ng produkto at serbisyo. No? Sana lang mas matutukan rin ang pagbagal sa ating pinaka-importante sa ating mga kababayan, yung pagkain. Ito na ang ginagawa ng Administrasyong Marcos sa inilunsad na 20 pesos na kada kilo ng bigas at iba pang programa. Samantala, may agam-agam ang economic analyst sa panukalang dagdag 200 pesos sa daily minimum wage sa pribadong sektor na pasado na sa pinal na pagbasa sa Kamara. Ayon kay Castillo, posibleng ipasa lamang din ito ng malalaking negosyo sa mga consumer, habang posible naman itong ikabagsak ng maliliit na negosyo. Sa big business, kaya nilang hindi ipasa, pwede rin ipasa, no? Pero yung mga micro, small and medium enterprises, nahihirapan sila. Hindi nila kakayanin yan. Magtatanggal sila. At lalo nangihina ang kanilang business. Bagamat dapat din naman nung maibigay sa mga manggagawa ang nararapat sa kanila, kailangan ding ikonsidera ang lokal na ekonomiya, kaya't mas makabubuting magtakda ng halaga ng dagdag sahod na aangkop sa bawat rehiyon tulad ng Metro Manila. Kaugnay dito, suportado ng economic expert ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat tingnan ang implikasyon sa ekonomiya ng 200 pesos legislated wage hike bill. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.